Si Aba Yahuwah, purihin ang pangalan niya, dahil sa kabutihan niya, tayo'y inihaw. O di salamat sa pag-iingat, iniligtas na panganib, nadama ang iyong paglingap at iyong pag-ibig. Iyong sinamahan sa aming labahin upang kami makasamba, at ngayon ay maghihintay kay Kristo Yahushua. Ang biyaya mo'y sagana na aming natatanggap, ngayon ka ay aming katugunan, napabulihan ka. Sana iyong patnubayan sa paglalakbay hanggang sa pitin namin aming kaligtasan. O sambahin ka, Aba Yahuwah, purihin ang pangalan mo, dahil sa kabutihan mo ay iyong inihaw. Alleluia, oh
Ama namin, Yahuwah na nasa langit, aming Aba, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad po, Ama, ng aming inawit, kapag ka ikaw ang aming kasama, lahat makakaya namin. Anuman ang dumating sa aming buhay, alam namin kapag ka ikaw nariyan lamang sa aming tabi, lahat ng hirap amin pong mapagtatagumpayan. Salamat po, Ama, ng maraming marami. Palibhasa, ikaw ay Diyos ng pag-ibig, puspos ng awa, namamalagi ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat po ng maraming marami, Ama. Uli mo kaming itinawid sa mundong ito. Kabi-kabila, naglipa na ang mga kasamaan. Napakaraming tao ang nasasawi. Subalit narito pa rin kami nang dahil sa iyong dakilang pag-ibig at awa, nakatatayo pa kami sa iyong banal na harapan. Taglay pa rin namin ang aming buhay at lakas. Taglay namin higit sa lahat ang karapatan na tumawag sa iyo, Ama, maglingkod at sambahin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Salamat po ng maraming marami. Lagi mo kaming iniingatan. Ikaw ang palaging pumapatnubay sa aming mga lakad. Ikaw ang nangunguna sa amin upang walang sino man sa amin ang maligaw sa daan ng paglalakbay, kundi lahat kami, Ama, makasulit kami, makatapos kami ng aming takbuhin. Basbasan mo po kami ngayon, Ama. Lalong-lalo na po, mayroon kang mga lingkod, mayroon kang mga anak na may mga karamdaman. Karamdaman na sa paningin ng tao ay wala ng kagalingan. Subalit kami nagtitiwala, Ama. Salitain mo lamang, gagaling ang iyong mga abang lingkod. Kaya't sa iyo namin itinitiwala ang aming mga sarili. Ikaw ang pinakamahusay at pinakamarunong na manggagamot. Kasangkapan mo lamang ang mga manggagamot sa lupang ito. Panginoon naming Yahushua, aming hari, aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama. Ikaw ang matibay na patotoo sa pag-ibig ng Ama sa amin. Sapagkat ikaw nabugtong niyang anak, ipinagkaloob sa amin. Ikaw ang namatay upang tubusin ang aming mga kasalanan upang kami ay mabuhay. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga pagpapasalamat. Ipanalangin mo po kami sa Ama na lahat ng aming mga samot daing nawa ay kanyang dinggin at ipagkaloob. Mapatawad ang aming mga kasalanan upang maging karapat dapat kami sa pagtanggap ng mga biyayang nagmumula sa ating Ama. Ama naming Yahuwah, pakibasbasan mo po ang aming mga handog. Basbasan mo ang pinagkukunan namin ng mga biyaya. Alam naming ito'y lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Basbasan mo ang iyong mga lingkod ang upang sa ganoon ay patuloy naming magawa ang tungkulin naming ito na kami nakapaghahandog sa iyo para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian.
Lubos po, Ama, ang aming pag-asa. Tinirinig mo ang aming mga dalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang aming pong pagbati sa inyo, mga mahal na kapatid. Saan mang dako kayo ng daigdig naroon, muli po tayong nagpapasalamat sa ating Ama. Patuloy tayong nahahaptan ng mga ganitong pag-aaral ng kanyang mga salita. Ito yung ating ibinubuhay. Ito yung ginagawa nating panuntunan sa ating pamumuhay. Ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, paksa ng ating leksyon, ay mababasa ninyo sa ating screen tungkol pa rin sa mabisang panalangin. Nasa ika-4 na bahagi na po tayo ng ating ginagawang pag-aaral. Ito pong pag-aaralan natin ngayon ay ang panalangin ng isang may relasyon sa ating Diyos. Tulad po ng ating pinag-aralan noong una, ang ating panalangin ang pinaka-intimate na pakikipag-usap natin sa ating Amang Yahuwah, at ang ating relasyon sa Kanya bilang mga anak ay lalong tumitibay dahil sa panalangin. Alam din po natin na sa atin bilang tao, kapag hindi tayo nakikipag-usap, halimbawa sa ating mga anak, sa ating asawa, mga kamag-anak, kaibigan man, ang ating relasyon sa kanila ay humihina, nagiging mabuhay o hindi matatag, hanggang sa ito ay manlamig. Ngayon po sa isang lathalain ng Psych Central. Ito pong Psych Central ay isang mental health information and news website. Sabi nila, ang palagi ang pag-uusap o pakikipagtalastasan ay lubhang mahalagang kasangkapan sa isang malusog na relasyon. At kung tayo ay nasa isang relasyon na walang malinaw na communication, tayo ay nalilito, nalulungkot, dahil hindi natin alam kung ano ang damdamin ng isa't isa. Ang kawalan ng makabuluhang communication ay makakasama sa ating mental health o kalusugang pangkaisipan. Ang tinutukoy po dito sa lathalaing ito ng Psych Central ay yung ating communication sa pagitan natin at ng ating mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Paano po kung ang pag-uusapan ay communication naman natin sa ating Diyos? Kung ang communication natin sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa-tao ay ang ating relasyon ay hindi maayos, anong mangyayari sa ating relasyon pagka walang communication, walang makabuluhang communication? Makakasama sa ating mental health o kalusugang pangkaisipan. Ano pa ang sabi? Malulungkot tayo, nalilito,
hindi natin alam kung ano ang damdamin ng ating mga kausap, ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Ganun din po, ganun din po kapag ang ating pag-uusapan ay communication naman sa ating Diyos. Kapag hindi maayos ang ating relasyon sa ating Ama, ganun din po ang mangyayari sa atin. Kapag tayo ay tumigil sa pananalangin, na kapatid, masisira na, magde-deteriorate na yung ating relasyon sa atin. Ano po ba ang isang layunin ng panalangin? Dito po tayo magsimulang bumasa sa aklat po ng Pilipos 4, talatang 6 at 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yahusha. Ano po ang isang layunin ng panalangin, mga kapatid? Ang isang pangunahing layunin ng panalangin ay upang pumiling po ang ating mga pangangailangan. Napakarami po nating pangangailangan sa buhay, mga kapatid. May mga pangangailangan tayo na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Kaya dito pumapasok, mga kapatid, yung halaga ng panalangin. Sapagkat yung panalangin nga ay pakikipag-usap natin sa ating Ama. Kailan po tayo dapat manalangin? Kapag nakakabalisahan na tayo o kapag tayo ay nasa kagipitan? Hindi po. Ang sabi sa ating binasa, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ibig sabihin po, sa lahat ng pagkakataon, dapat tayong manalangin sapagkat napakarami nating mga kailangan. Huwag na nating hintayin yung tayo ay nasa kabalisahan, nagigipit, nasa kaligaligan, kundi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, dapat tayong manalangin. Masaya man tayo o malungkot, dapat tayong manalangin, magpasalamat. Sa gitna man ng kahirapan o kasaganaan, manalangin pa rin tayo. At ang ating pananalangin po ay palagi. Paano po tayo dapat manalangin? May kalakip na pananampalataya at pagpapasalamat. Kapag tayo po ay nananalangin, ibig sabihin, ibig bang sabihin, tatanggapin natin agad ang ating hinihiling? Maaring opo, maari din namang hindi. Pero kung tayo ay tatanggap isang bagay ang ating natitiyak, kung tayo ay tatanggapin natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin ayon sa walang hanggang karunungan ni Yahuwah at ni Yahusha. Isang bagay ang tinitiyak sa atin, kapatid, sa ating binasa. Tatanggapin natin ang kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao. Kapag tayo po ay nananalangin, ibig bang sabihin ay hindi alam ang ating Diyos ang ating mga pangangailangan? Basahin po natin ang Mateo 6:7 hanggang 8. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya.
Kapag tayo po ay nananalangin, ibig pang sabihin mga kapatid, hindi alam ng ating Ama, ng ating mga pangangailangan. Kapag ganito po yung ating isipan, nagkakamali po tayo. Ang ating Diyos po ay omniscient. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Hindi siya manghuhula. Alam niya ang ating kailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. Subalit ang utos sa atin, sa panalangin na niya ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Bakit po? Sapagkat ang maraming salita na wala namang kabuluhan, gawain ng mga Hintil, mga pagano. Bakit gano'n ang kanilang ginagawa? Kasi akala nila papakinggan ng Diyos nila yung mga sinasalita nila dahil sa haba. Hindi yun nakukuha sa haba. Sabi ng mga pilosopo, kung alam na ng Diyos, bakit pa tayo nananalangin? Yun po yung mga pilosopo. Yung mga pilosopo, ang karamihan dyan ayaw manalangin. Ang atin pong panalangin, mga kapatid, ay hindi lang basta tayo humihingi tulad ng ginagawa ng mga hintil at ng mga pagano, puro hingi. Tayo po, higit pa riyan. Bakit po natin nasabing higit pa riyan? Kung atin pong titignan, mga kapatid, yung balangkas ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Yahushua, ano po ang sinasaad? Ang sabi doon ay, Ama namin na nasa langit, ang ating panalangin nakapatungkol sa ating Ama at kinikilala natin na ang ating Ama ay nasa langit. Yan po ay may kasamang pagpupuri. Ano pa? Sambahin nawa ang pangalan mo. Napakahalaga. Sa panalangin, sinasabi natin, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Kaya napakahalaga na alam natin ang pangalan ng ating Diyos. Alam natin dapat yung tunay na pangalan ng ating Diyos. Hindi yung pangalang ipinalit lang sa kanyang tunay na pangalan. Ano pa po yung kasunod? Sundin ang loob mo dito sa lupa para din sa langit. Ito ang sinasabi natin sa Diyos na susundin natin ang kanyang kalooban sapagkat sa langit man ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. Kung kaya tayo na mga anak ng Diyos, dapat kalooban din niyang palagi ang ating nasusunod. Ano pa po ang kasunod? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Dito tayo humihiling ng ating mga pangangailangan. Kasama na ang panalangin sa pagpapagaling kung ang ating mga kasambahay ay may karamdaman at kasama na rin sa hinihiling natin na yan ang iba't iba pa nating mga pangangailangan. Ano pa po ang kasunod? Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Ito po, ihinihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan sapagkat kahit anong sabihin po natin mga kapatid, nagkakasala at nagkakasala po tayo. Ano po yung kasunod? Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pangako po ito, mga kapatid. Sa paghingi natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, pangako natin na patatawarin din natin ang mga nagkasala sa atin. Ano pa yung kasunod? Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Mga kapatid, naglipa na ang tukso. Lumingon tayo sa kaliwat kanan, sa likod at sa harap. Ang tukso nariyan. Kailangan nating ipanalangin na huwag tayong ipahintulot sa tukso. Huwag tayong maakay ng sanlibutan.
Ano pa po yung panghuli? Ipag-adya mo kami sa lahat ng masama. Bakit po? Sapagkat nagkalat ang masama. Sino po ba ang author ng masama? Sino pa? Kundi ang dyablo. Ano ba ang trabaho ng dyablo? Ang trabaho ng dyablo ay maghasik ng kasamaan. Kaya kapag ka tayo halimbawa mga kapatid ay umaalis ng bahay, dapat tayong manalangin at atin pong ihabilin ang ating mga sarili sa ating Diyos na maingatan tayo kapag adya tayo sa lahat ng uri ng masama. Sa ganang mga pagano po, dalangin nila lagi, humingi lang ng kung ano yung mga kailangan nila. Pero tayo po, hindi pagano. Mayroon tayong Ama at Diyos na ating dinadalanginan, sinasamba at niluluwalhati. Tayo po na mga anak ng ating Diyos, ang kanyang inaasahan na maglilingkod at sasamba sa kanya dahil sa ating kaugnayan sa kanya bilang mga anak. Na ito nga po ang isang mas lalo pang mahalagang layunin ng panalangin upang mapatibay at lumago ang ating kaugnayan na yan sa ating Diyos. Ano nga ba uli ang ating kaugnayan sa ating Diyos? Siya ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Sa pamamagitan po ng panalangin, dito lumalago, dito tumitibay ang ating kaugnayan sa ating Diyos bilang mga anak at siya bilang ating Aba. Kaya ano po ang mahalagang dapat nating matutuhan? Mahalagang matutuhan natin mga kapatid ang panalangin ng isang may kaugnayan sa Diyos o prayer relationally. Paano tayo matututong manalangin sa ating Diyos ng panalangin ng isang anak na may kaugnayan sa kanyang ama? Basahin po natin ang sagot sa Isaias 65, talatang 1 hanggang 2. Sinabi ni Yahuwah, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Tanong po natin mga kapatid, paano tayo matututong manalangin kay Yahuwah ng panalangin ng isang anak na may kaugnayan sa kanyang ama? Binasa po natin mga kapatid ay dapat nakatuon ang ating pansin na si Yahuwah narito lang palagi at nakaantabay sa atin. Huwag na po tayong mag-focus doon sa tulong na hinihingi natin. Bakit po? Sapagkat bilang ama ay lagi siyang handang tumulong sa atin. Ano po ba ang sabi niya sa ating binasa? Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Ano pa? Ano lamang po ang hinahanap ni Yahuwah sa kanyang mga anak? Manalangin. Sapagkat sabi nga niya, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, pero hindi naman sila nananalangin. Ano naman ang hinahanap ni Yahuwah sa atin kung tayo po ay nananalangin? Ang sabi, hanapin natin siya at maging masaya tayo sa kanya. Maging masaya tayo sa ating Ama, knowing, nalalaman natin na siya'y nariyan lang sa ating tabi. Delight in Yahuwah, mga kapatid. Isipin ninyo, hindi ba noong tayo po ay mga bata,
Ibalik natin yung nakaraan. Nung tayo'y mga batang maliliit pa, lagi nating hinahanap ang ating tatay. Dahil ang presensya ng ating tatay, nagbibigay sa atin ng galak at security. Nung tayo'y mga bata pa, kapag nariyan ang tatay natin, nandoon yung galak, delight sa ating tatay. Ganoon din mga kapatid ang hinahanap ni Yahuwah na pagtrato natin sa Kanya. Hanapin natin siya at magalak tayo na siya ay narito lamang sa ating tabi. Kapag hinanap natin ang ating amang Yahuwah, anong kanyang nakahandang sagot mga kapatid? Sabi niya, narito ako upang ikaw ay tulungan. Kung ang ilalapit sa atin ng ating mga anak, halimbawa, problema, hindi po ba? Hindi ba ganito rin po yung ating nasasambit? Narito ako upang ikaw ay tulungan. Maaring hindi natin agad ito sinasabi o hindi natin ito sinasalita. Pero agad tayong nag-aabot ng tulong. Ito po kasi ang kaugnayan ng Ama sa Anak. Kaya bilang mga anak, mayroon tayong confidence na ang ating ama, yung ating tatay, ay laging maaasahan upang tayo po ay tulungan. Ganun din po ang ating Ama sa langit. Narito lamang siya sa ating tabi. Kadalasan nakapokus po tayo doon sa upang ikaw ay tulungan. Pero hindi po ba dapat mag-focus tayo doon sa narito ako? Sapagkat dito po sa parting ito nakikita yung relational part ng ating panalangin. Kadalasan kasi kung tayo po ay nananalangin, nakatuon lamang ang ating pansin doon sa hinihiling natin. Nalilimutan natin ng ating Ama na yung kanyang puso ay laging nakalaan para sa atin. Nalilimutan natin yung kanyang presensya. I-apply natin ito ngayon sa ating buhay, mga kapatid. Tayo, mga ama na. Hindi ba't kapag hinahanap tayo ng ating mga anak, maging yung ating mga apo, hindi po pa tayo ay nagagalak, nasisiyahan? Bakit po? Dama kasi natin na tayo, mahalaga sa kanila, kailangan nila tayo. Ganon din po yung ating Ama. Nais ng ating Diyos na ipaalam sa atin na kailangan natin siya. Ano po ang isang mahalagang parte ng panalangin ng isang may kaugnayan sa Kanya? Pakinggan po natin ang nakasulat. Aklat po ng Awit, 85, talata ay 8. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahuwah nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ano po ang isang mahalagang parte ng panalangin ng isang may kaugnayan sa Kanya? Yun pong matuto tayo kung paano makinig sa mga pahayag po na mula sa ating Amang Yahuwah. Ano po ba ang panalangin, mga kapatid? Ito po ay hindi lamang upang humingi ng ating pangangailangan, kundi isang pakikipag-usap natin sa ating Amang Yahuwah, sa ating Panginoong Yahushua. Kung ang panalangin ay pakikipag-usap, hindi maaari na tayo lamang po ang nagsasalita. Nagsasalita rin sa atin ang ating kausap, di po ba? Kaya mahalaga po na matuto tayong makinig sa sinasabi ng ating kausap. Sa panalangin, makinig tayo sa sinasabi ng ating Aba at sa ating Panginoon. Yan po ay sa panahon ng pananalangin. Tulad ng ating binanggit noong nakaraan nating pag-aaral, mga kapatid, na itatanong natin sa ating sarili,
Bakit kaya hindi ipinagkakaloob ang ating kahilingan? Baka kaya dahil may sinasabi sa atin ng ating Diyos na kailangan nating pakinggan. Mga pahayag na nagmula kay Yahuwah. Ano ulit yung mga yon, mga kapatid, yung una nating pinag-aralan? Bakit kaya hindi pa pinagkakaloob yung ating mga dalangin? Una, baka kaya hindi pa panahon o hindi pa oras. Diba sabi natin, timing is everything. Ano pa? Baka kaya hindi pa ipinagkakaloob yung ating hinihiling dahil may ipinagagawa muna sa atin si Yahuwah na dapat nating gawin. Sinalita niya yun sa ating pananalangin, baka hindi natin narinig. Ikatlo po, baka naman may bagay na ipinauunawa sa atin ang ating Diyos na mayroon muna tayong dapat matutunan. Kaya yung ating dalangin hindi pa tinutugunan. Ikaapat, baka naman ang ating hinihiling ay hindi po makakabuti sa atin. Paano po natin malalaman na ang mga ito ay mga bagay na ibig iparating sa atin ng ating Diyos? Ipauunawa po ito sa atin ng Santong Espiritu. Kaya po mahalaga na matuto tayong makinig kay Yahuwah at kay Yahusha maging sa panahon ng pananalangin. Paano po tayo matututong makinig sa ating pananalangin? Aklat po ng awit, 46, talata po ay 10. Pakinggan po ninyo. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo ako, kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Paano po tayo matututong makinig sa ating pananalangin, mga kapatid? Sabi, kayo ay magsitigil. Magsitigil tayo pang sumandali. Sa ibang salin po, ang sabi dito ay sa English, be still. Be still and know that I am God. Ano po ang maitutulong sa atin na malaman ang ating dapat gawin kapag tayo po ay tumigil? Makikilala po natin si Yahuwah. Ang sabi, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Tumutukoy po ito sa ating kaugnayan sa Kanya. Ano dapat ang pagkukulan natin ng panahon na gawin, mga kapatid? Tumigil tayo sandali. Payapain natin ang ating isipan upang ating marinig ang tinig ni Yahuwah. Dapat nating matutuhan kung paano alagaan at pagyamanin ang kapayapaan, mga kapatid. Katahimikan ng ating isipan. We need to know, we need to learn how to nurture silence. Ito po ay isang bagay na hindi natin nakasanayang gawin. Bakit po? Kasi kadalasan, tayo yung laging nagsasalita, tayo yung laging nag-iisip. Sa buhay man na, sa buhay, dito man po sa buhay natin, kapag tayo po may kausap, dapat din tayong pumayapa sandali. Pakinggan natin upang marinig natin ang sasabihin ng ating kausap para tayo magkaunawaan. Kung sa buhay na ito, mga kapatid, kailangan nating pumayapa sandali, mas lalo na kapag ang Diyos na ang ating kausap sa panalangin. Kaya bigyang daan po natin ang kapayapaan ng ating isipan upang marinig nating malinaw ang tinig ng ating Ama. Hindi natin maririnig ang mga sinasabi ni Yahuwah sa ating panalangin
Subalit kung tayo po ay titigil, sandali, mananahimik, sandali, ipauunawa sa atin ng Espiritu Santo ang mga sinasabi po ng ating Ama. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Kaya atin pong natutuhan na ang pananalangin pala ay pakikipag-usap sa ating Yahuwah Aba. Kaya ito po ay hindi isang direksyon lang. Hindi lang tayo ang humihingi, nakikipag-usap, kundi siya rin. Kaya nabanggit po ay kailangang tumigil tayo, magsitigil tayo at pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating Yahuwah Aba. Kaya siguro, ito po ang aming maisasuggest na kung tayo'y nananalangin sa ating mga sarili, ay magsitigil tayo at pakinggan natin kung may binabanggit ang ating Yahuwah Aba sa atin. Paano po tayo makakausap o kakausapin ng ating Yahuwah Aba? Ito po ang sagot sa unang Korinto 2:10-12. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ang tanong po, paano tayo kakausapin ng ating Yahuwah Aba? Sa pamamagitan po ng kanyang espiritu. Ano po ba ang inihahayag ng espiritu? Ang malalalim na kaisipan ng Diyos. Ngayon, paano po natin mauunawaan ang mga mensahe o tagubilin ng Diyos na inihahayag ng kanyang espiritu? Sa pamamagitan po ng pakikinig na espiritual. Ang ating espiritu po ay maipapahayag ang ating malalim na iniisip. Gayon din naman, ang malalalim na kaisipan ng Diyos ay maipararating ng kanyang espiritu upang mapakinggan natin ang ating Yahuwah Aba sa pamamagitan ng kanyang espiritu na makikipag-usap sa ating espiritu. Yung espiritu ng Diyos ang makikipag-usap sa ating espiritu. Kaya sa ganito pong paraan, mapapakinggan natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahusha Kristo. Kaya dapat po nating alagaan at pagyamanin ang ating espiritu upang maging sanay sa pakikinig sa ating Yahuwah Aba. Ngayon, paano po natin pagyayamanin ang ating espiritu upang mapaunlad natin ang ating kakayahan na makinig
sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach? Ito po ang sagot sa Hebreo 4 at 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Paano po natin pagyayamanin ang ating espiritu upang mapaunlad natin ang ating kakayahan na makinig sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach? Sa pamamagitan po ng pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Kaya ano po ang magandang kasanayan na ating dapat gawin? Ang isaulo at isapuso natin ang banal na kasulatan. Kung natatandaan nyo, nagkaroon tayo ng pag-aaral dito kung bakit mabuti ang isaulo, isapuso natin ang banal na kasulatan. Kaya po natin pinag-aaralan ang buong Biblia sa ating Bible History Project. Bakit po makakatulong ito? Sapagkat madalas na nagsasalita ang ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yung mga tagubilin ng ating Aba at ng ating Panginoong Yahushua, karamihan nakasulat na sa banal na kasulatan. Kaya paano po? Bakit po kailangan pag-aralan natin ito? Ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa at nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahagad ng tao. Kaya po, kapag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, ay inihahanda ang ating pinakamalalim na iniisip at mga hinahangad. Yun ang ating espiritu upang marinig natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Ngayon po, paano tayo matututong manalangin ng relasyonal o ng may buong kaugnayan sa Diyos? Ito po ang sagot sa Juan 14:23. Sumagot si Yahushua at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama. At kami pasasa kanya at siya'y gagawin aming tahanan. Paano pa po tayo matututong manalangin ng relasyonal o ng may buong kaugnayan sa ating Diyos? Itinuro po ng ating Panginoong Yahushua na ang mga umiibig sa Kanya ay mararanasan ang pakikisama ni Yahuwah Aba at ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat po na ibigin natin ang ating Panginoong Yahushua at tuparin ang kanyang mga salita. At ang sabi po, iibigin tayo ng ating Ama. Ano pong uring pakikisama ang mangyayari kapag inibig natin ang ating Panginoong Yahushua? Ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua Kristo ay tatahan sa bawat isa sa atin. Gagawin tayong tahanan. Maliit na bagay po ba yun? Hindi po. Ano pong ibig sabihin? Kung sila'y nakatahan sa atin,
Ibig po sabihin, tayo ay palagian o in constant communication sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach sapagkat nakatahan sila sa atin. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Matutong sanayin ang ating mga sarili na ang presensya o pakikisama ng Panginoong Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach ay nasa atin bawat yugto ng ating buhay. Paano po natin magagawa ito? Tandaan po natin at paniwalaan na sila ay nasa tabi lang natin. Paano po mangyayari ito? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tinatawag na katulong at mga aliw. Helper and comforter. Ang salitang Grego po na ginamit sa Espiritu Santo ay parakletos. Ano po ang kahulugan nito? Nangangahulugan ng isang nakatayo sa iyong tabi. Kaya ang ibig po sabihin, ang ating Yahuwah at ang ating Yahushua HaMashiach ay nakatayo sa ating tabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya doon sa mga nagmamahal sa ating Yahuwah Aba at Yahushua Kristo, sila ay nandyan, katabi natin. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Kausapin natin sila. Katulad ng pakikipag-usap natin sa isang kaibigan, ngunit may buong paggalang. Kung nasa tabi natin, ang dali-dali nating makausap. At kung katabi natin, ano pa po ang magagawa nila? Naalala ko po, ang mga maraming sakuna na nangyari sa amin. Isang beses, mga mahigit na 13 anyos nang nakaraan, nakaranas kami ng isang serious na aksidente. Ano pong nangyari? Binangga yung sasakyan namin, umuulan, nagpaikot-ikot sa freeway. Sa freeway, yung pong mga sasakyan, mabibilis ang takbo. 55, 65 miles per hour. Ngunit, ang nakapagtataka, umikot-ikot kami, walang bumunggo sa amin, pero kami bumunggo doon sa ibang dumadaan, kaya nawasak yung unahan ng sasakyan namin. Ngunit, 5 pasahero kami. Kaming asawa, kasama ng 3 naming apo. Wala kami kahit na isang galos. Ngayon, napagtanto ko, kung katabi lang natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach, yayakapin niya tayo kapag dumating ang matinding panganib upang ipagsanggalang sa lahat ng mga maaaring pumuti o pumatay sa atin o gumawa ng masama sa bawat isa sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, yayabang nandyan lang sila sa ating tabi. Isama natin sila sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Isangkot natin sila. Yayamang sila ay nasa ating tabi lamang. Lahat ng ating gagawin. Bago tayo pumanaog ng bahay, kakausapin na natin ang ating Yahuwah Aba upang sabihin natin sa Kanya kung anong gagawin natin at samahan niya tayo. Paano pa po tayo matututong manalangin nang may relasyon o nakaugnay tayo sa ating Aba? Ito po ang sagot sa mga awit 25:4-5.
ituro mo sa akin, Yahuwah, ang iyong kalooban at ang iyong landas. Sa akin ay paalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Hilingin, paano po tayo matututong manalangin nang may relasyon o nakaugnay tayo sa ating Aba? Hilingin po natin sa ating Yahuwah Aba na ituro sa atin ang kanyang kalooban at ang landas na dapat nating tahakin. Ano pa po ang dapat nating gawin matapos nating hilingin na turuan tayo, gabayan tayo, at ipakita ang mga dapat nating gawin? Dapat tayong maging handa ng buong pananampalataya sa ating Yahuwah Aba sa kanyang pagtugon sa atin. Kaya dapat tayong matutong makinig at makiramdam. Kaya dapat po araw-araw ng ating buhay, sumasangguni tayo sa anumang nangyayari. Hindi lang natin sila kakausapin o tatawagan kung tayo'y sumasamba. Araw-araw, bawat sandali ng ating buhay, bawat pagkakataon, tatawagan natin sila. Kaya ang napag-aralan nga natin, ang sabing ganon, ipako natin ang ating paningin. Hindi doon sa hinihinging tulong natin, kundi doon sa nagbibigay ng tulong sa ating Yahuwah Aba. Doon nakapako. Hilingin natin na samahan niya tayo. Bakit po? Bakit po dapat nating hilingin na samahan niya tayo? Sapagkat sa buong maghapon, siya lamang ang ating inaasahan. Kailan po tayo lalong dapat na makiusap kay Yahuwah na turuan, gabayan, at ipakita sa atin ang mga dapat nating gawin sa panahon po ng matitinding pagsubok, sa mga panahong halos panawan tayo ng pag-asa, sa mga panahon po na nakasalalay maaari ang buhay natin o ang buhay ng isang mahal natin, maaring ating apo, ating anak na may mabigat at malubhang karamdaman. Naalala ko po, noong isang buwan pa lamang yung isang apo namin, nagkaroon siya ng napakabigat na karamdaman. Yung kanyang atay, hindi po nagfa-function. Kaya naninilaw siya. Kaya ano po ang ginawa namin? Buong kataimtimang kaming lumapit sa ating Yahuwah Aba upang sabihin sa Kanya, turo mo sa amin kung anong dapat namin gawin. Gabayan kami, ipakita. Maraming salamat. At kami dinala sa isang manggagamot, dalubhasa sa ganong karamdaman, na ginamit na kasangkapan ng ating Yahuwah Aba upang pagalingin ang amin pong apo. Sa awa ng Diyos, binata na siya ngayon at malusog ang pangangatawan. Ano pa po? Maging yung ating mga alagang hayop, pwede nating ipanalangin. Nangyari po sa amin, yung isang aso namin, naging matamlay, hindi kumakain, hindi umiinom. Dinala namin sa veterinary hospital. Ang sabi po,
wala nang pag-asa yung aso nyo kasi yung kidneys niya nasira na ng gusto, hindi na nagfa-function. Kaya ang mabuti dyan ay patulugin na. Ngunit kami pong mag-asawa, hindi kami nawala ng pag-asa. Lumapit kami sa ating Yahuwah Abba. Ipinanalangin namin maging ang aming alaga at sa awat pag-ibig ng Diyos. Mahigit na 2 buwan ang nakakaraan. Ngayon, lumalakas yung aming alaga. Kumakain, umiinom, kasama ng naglalakad. Pag nilalakad namin yung ibang kapatid niya. Kaya po, itong mga ganitong karanasan natin ang nagpapabuo ng ating kasaysayan sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua HaMashiach. Yung magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, iyon ay sapagkat marami tayong karanasan. Maraming nangyari sa ating buhay na nandun ang ating Aba. Naging handa sa pagtulong at paggabay sa atin. Kaya po pag dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok at sinamahan tayo ng ating Yahuwah Abba, tumitibay ang ating relasyon at kaugnayan sa Kanya. Kaya ano po ang ating mararanasan kung mananalangin tayong nakaugnay sa ating Diyos? Huling talata na ating pong babasahin, mga awit 73, 23 hanggang 26. Ngayon pa may sinasamahan mo ako. Sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umaakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihinaman. Ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ano po ang ating mararanasan kung mananalangin tayong nakaugnay sa ating Diyos? Ang sabi po sa talata, sasamahan tayo, aakayin tayo sa ating paglakad. Hindi tayo mag-iisa. Kaya gaya po ng ating pinag-aaralan, kung tayo'y nananalangin, ano po ang gagawin natin? Hahanapin natin ang ating Yahuwah Abba at ang ating Yahushua HaMashiach. Sapagkat sila lamang ang kailangan natin sa langit at sa lupa. Ang Diyos ang ating lakas at tangi nating kailangan. Kaya pagka kasama natin, natagpuan natin ang ating Yahuwah Abba, ano ba ang kailangan mo? Kailangan mo ng kagalingan dahil ikaw ay may malubhang karamdaman. Kasama mo ang Yahuwah Abba. Alam niya kung ano ang pangangailangan mo, ang tunay mong kailangan. Hindi yung akala mong kailangan mo. Hindi ka na manghuhula, hindi mo na kailangan sabihin pa, ito po ang Diyos ko ang kailangan ko. Alam na niya, ibibigay niya kapag siya'y ating nasumpungan. Kaya, ang sabi nga, buhay ang salita ng ating Yahuwah Abba. Kaya sa mga talatang ito, ang sabi, ang Diyos ang lakas at tangi nating kailangan sa buhay na ito. Kaya, mga mahal na kapatid, anuman po ang inyong dinaramdam sa buhay, anuman po ang inyong pangangailangan, hingin natin
na tayo'y samahan ng ating Yahuwa Aba. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwa Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sapagkat tinuruan mo kami kung paano kami dapat manalangin sa iyo. Nais mo po na kami magkaroon ng matibay na kaugnayan sa iyo, o dakila naming Aba. Nais mo po na ikaw muna ang aming hanapin, sapagkat kung kapiling ka na namin, hindi na namin kailangang sabihin kung ano ang kailangan pa namin sa buhay, sapagkat alam mo na, nalalaman mo ang lahat ng bagay, kaya ibibigay mo sa iyong mga anak. Naririto, o dakila naming Aba, ang iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan may mabibigat na karamdaman, o dakila naming Aba, kailangan kanila, o dakila naming Diyos, yayamang nasa tabi ka ng iyong mga anak. Yakapin mo kaming isa-isa, ipadama mo sa amin na kami ay iyong mga anak at nakahanda kang ibigay ang lahat ng pangangailangan namin. Opo, ikaw ang nakakaalam kung anong tunay na kailangan namin. O dakila naming Diyos, maraming salamat. Patuloy ka naming sasambahin, pupurihin namin ang iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga hinirang sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa bansang Pilipinas na nagdaranas ng maraming mga kalamidad. Mayroong bagyo, mayroong baha, o dakila naming Aba, maraming mga sunog, o dakila naming Diyos. Tulungan mo po ang iyong mga lingkod. Itulot mong hanapin kanila at ibiyaya mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang hindi magmamaaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw ang nagdanas ng matinding hirap, namatay ka sa krus, nabuhos ang iyong dugo upang mahugasan kami sa lahat ng aming makasalanan. Maraming salamat. Patuloy ka naming susundin, o dakilang Panginoon. Ikaw lamang at ang ating Amang nasa langit ang aming sasambahin at aming paglilingkuran. Patuloy mo pong ipamagitan sa Ama lahat ng aming mga dalangin upang samahan niya ang bawat isa sa amin. O dakila naming Yahuwa Aba, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang dalangin ng iyong mga hinirang. Pinatawad mo na rin po kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. At lakas mo siyang
ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, mga konting paalala lang po. First, na po tayong isinasagawang mga core beliefs Bible study. Sana po lahat tayo ay makasama at masuri natin lahat ng ating mga pangunahing sinasampalatayanan sa Assembly of Yahushua. Ito po every Tuesday, 7 p.m. Pacific Standard Time. Also, sa August 25, isasagawa po natin yung part 2 ng ating open forum. Ang kumagat po, What Happens After Death, Part 2, August 25, 9 a.m. Pacific Standard Time. Mamaya po ay tutuloy natin ang ating children's ministry at bukas din ay meron pong isasagawang children's ministry 11:30 p.m. para mamaya, para bukas 11:30 a.m. Pacific Standard Time. At bilang panghuli, paalala lang po sa ating nalalapit na mga autumn feasts. Ito po ay Trumpets, Atonement, at Tabernacles. Yung Trumpets po, September 3, meron tayong online worship gathering. Atonement, Thursday, September 12, online worship gathering din, 6 p.m. Pacific Standard Time. Pagkatapos ng Atonement, meron tayong gathering na in-person sa Fremont, September 14, 3 p.m. Pacific Standard Time. For Tabernacles, ito po ay gaganapin September 17 to 24. Meron din tayong mga pagtitipon during those dates. Tuesday, September 17, ito po yung first day ng ating Tabernacles. In-person po ito, Charleston at 10 a.m. Pacific Standard Time. Kaya sa Charleston, 1 p.m. in the afternoon. Those who are able to go to South Carolina, Charleston, we would love to have you there. Tapos sa Sabado, September 21, meron pa tayong Tabernacle Service in person sa New Jersey naman. So 10 a.m. Pacific Standard Time. Tapos Tuesday, September 24, 6 p.m. Ito po yung 8th day online worship service gathering. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.